Eto, mas maganda at kaabang-abang. Alam ba ninyo, mayroon dalawang prosecutor na kasama dun sa 11 na prosecutor dun sa impeachment trial na sisimulan next month kay Sara Duterte, laban kay Sara, ay hindi pala nanalo. Hindi siya taga Mindoro at siya taga Bicol. Ano ba yan? Bunggalon ba yan? Anyway, ngayon, kaya mas maganda. Kasi ang posible po na ipalit at willing naman sigurong tumulong yan ay si Congressman-elect dahil party list number 1, Akbayan, Chel Jokno, si Attorney Jokno. Magaling na abogado yan. At party list elect, mamamayang liberal, former senador, former justice secretary, Laila de Lima. Pag itong dalawang ito ang pinili at nasama sa prosecution panel, mas kaabang-abang. Hindi ko naman sinasabing magiging personalan, pero itong dalawang ito, parehong biktima ng pamimersonal ni Duterte. Kung yung mga gunita, si Laila de Lima ipinakulong ni Duterte ng 7 taon, pero na-dismiss kasi lack of evidence, hindi na patunayan. Si Jokno, ilang beses siyang nilait-lait ng personal na dating Pangulo. Ayaw ko na sabihin kung ano yung nilait sa kanya, pero grabe po. Yung personal na buhay at iba pa kaanyuan ni Jokno, nilait-lait yan ni Duterte. Ngayon, itong dalawang ito ay may mandato na parang senador ang dating kasi national din ang party list na kanilang daladala at nanalo. Number 1, 3 congressman niya yung Akbayan. At hindi ko alam kung ilan yung kay mamamayan liberal ni Laila de Lima. So, kahit may matalo, kahit natalo yung dalawa na prosecutor, palagay ko mas magaling, mas may karanasan sa trial, pasintabi na itong dalawang ito. At tingin ko po, dahil po sa galing ni Laila de Lima, dahil po sa magiging parte si Laila de Lima ng prosecution team, nagulat po ako nang malaman ko itong balita na ni-reverse daw po yung kumbaga desisyon ng Court of Appeals patungkol dito sa isang kaso ni Laila de Lima. Alam natin yan na ito'y puro po paninira lamang kay dating senadora Laila de Lima. Alam natin na ito'y puro po ang mga ebidensya dito puro peke. Ang mga tao dito ay puro tinakot para tumestigo laban kay Laila de Lima. Ngayon, meron pong paliwanag yung abogado ni Laila de Lima. Hindi po makukulong si Laila de Lima dahil dyan. Hindi. Kailangan lang nilang ipaliwanag kung ano po ang naging basehan kung bakit etong si Laila de Lima ay na-acquit. At actually, yung pagpapaliwanag na yun, yung ipapaliwanag na yun ay nandoon na rin po sa mga dokumento ng Court of Appeals. Nandoon na ang mga kailangan na kasagutan. Kaya nga po, etong timing ng paglabas ng kautusan ng Court of Appeals na ito, medyo parang diskumpiyado. Parang may duda ko. Kung inyo pong magugunita, etong si John Lee at Eleuterio Batan ay mga midnight appointees ni Digong. Ito po yung mga naging appointees o CA justices May 19, 2022. May 19 2022. Tapos na ang botohan ng 2022 nang ito ay mga inappoint ni Digong. Kaya po, ewan natin kung talagang saktong-sakto lang na pagkatapos manalo sa pagkakongresista ni Laila de Lima, inilabas nila to. Tapos matunog na matunog at na-opera na daw po ni House Speaker Martin Romualdez na maging parte ng prosecution team si Laila de Lima. Biglang lumabas itong kautusan na ito. Diba? Pero ito naman po ay itinama nung abogado ni Laila de Lima at sinabi po na ito po ay remand. Remand lang, hindi reverse. Kailangan daw po talagang ipaliwanag lang para po maliwanagan ang Court of Appeals kung bakit po ito na-acquit si Laila de Lima. At meron din ako napakinggan na kung saan itong si Laila de Lima daw po ay hindi na daw po pwedeng i-reverse ito dahil ito daw po ay final na.
Kaya po parang talagang sana'y walang halong pamumulitika. Etong bagay na ito na nalaman natin patungkol kay Laila de Lima. Yung eto panggigipit na naman ba ni Digong to, di ba? Tama na, tapos na. Nakakulong na si Digong, hindi na may babalik. Diba, hayaan nyo na si Laila de Lima na maging kongresista at maging prosecutor dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Huwag nyo nang pigilin, di ba? Huwag nyo nang politikahin. Eto tingin ko mga last hura ng kumbaga huling buga ng kapangyarihan ni Digong. Pero tingin ko po hindi magtatagumpay dahil eto po ang paliwanag ni Attorney Romy Macalintal. Attorney Mac, pag-usapan natin ibang kandidato naman, si Congresswoman-elect Laila de Lima. Yung kaso niya, pinabalik ng CA, yung kanyang drug case. Ayon sa Court of Appeals daw po, hindi na ipaliwanag ng husto noong yung mga naging testimonya ni Rafael Ragos kung paano daw nakaapekto sa ebidensya. Anong epekto nito, sir? Hindi ko pa nababasa yung decision ng Court of Appeals na kita ko lang pakapyaw dito sa sa cellphone ko, no? Kaya I cannot make any comment on that. Pero nabigla lang ako kung paano magkakaroon ng babalik na rin acquitted na nga siya, criminal case siya. So, wala naman the doctrine of double jeopardy hindi na pwede mabuhay pa yung kaso yan. Kaya I don't know, pero that's my first reaction. And with due respect to the Court of Appeals, hindi ko pa nababasa, pero nung makita ko lang yan, yun lang mga naging first reaction ko until na siguro mabasa ko in full. Pero syempre meron ng yung mga hindi po sumusuporta kaya Secretary, kay Congresswoman Laila de Lima, Congressman-elect Laila de Lima. Pero ito po ay wala naman mga epekto ito sa kanyang pagkapanalo o pagsisilbi muli bilang kongresista. Wala naman kinalaman yan. And he can continue performing the function of representing a party list group. Right, kasi Attorney Mac, meron nga tayong mga senador dati, di ba? So, walang problema at hindi po ito makakaapekto sa pagkapanalo ni Laila de Lima. At tingin ko ito po ay walang dating. Kumbaga ito acquitted na nga di ba si Laila de Lima, may double jeopardy pa na nabanggit si Attorney Macalintal, Romy Macalintal po. So ito talagang tingin ko matinding lang to, kumbaga huling buga ng kapangyarihan ni Digong. Baka nga naman makalusot, baka nga naman mapigilan si Laila de Lima dito, pero tingin ko malabo at gusto ng taong bayan na si Laila de Lima ay bumalik sa Kongreso at kumbaga bumalik sa gobyerno sa pamamagitan ng pwesto sa Kongreso. Parang gano'n. Yun yung aking gustong pakahulugan. Kaya po ito ang maganda. Alam nila na malakas si Laila de Lima. Alam nila na talagang si Laila de Lima ay mas may experience kaysa doon sa mga dapat sana'y mga magiging prosecution team na natalo. Pero yung po mga natalo na yon asset pa rin po sila at magagamit pa rin po ang kanilang kumbaga yung nakaraang panahon na sila kongresista ng 19 Congress, magagamit pa rin nila dahil sila po ang mga nag-prepare niyan ng mga ebidensya, sila ang mga nagsaliksik, sila ang mga kumbaga mga unang tao na nakakita nitong mga ebidensya na ito. Kaya po meron pa rin silang partisipasyon. Maaring sila maging consultant o maaring sila maging abogado ng kumbaga mga katulong na abogado dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya po kumbaga lalong lumakas yung team dahil nadagdag nga po si Laila de Lima at si Attorney Shell Jokno. Ito na yung pagkakataon ni Attorney Shell Jokno na mapatunayan kay Digong na don't judge the book by its cover. Jokno and de Lima. Pero yan ay nasa pamunuan po ng liderato ng House of Representatives kung sinong ipapalit. Kasi marami ng mga bago at dating abogado dyan sa Kongreso. Ang Kongreso ang magde-decide kung sino. Magpapalit ba sila? Or
definitely magpapalit kung dalawa ay natalo. Hindi kasi pwede maging prosecutor kung talong congressman. Kung mananatili yung 11 pa. Kasi dalawa lang, 8 pa. Kasi 11 yan eh. Dalawa yung natalong sa eleksyon, papalitan ng dalawa, dadagdagan, at yung 8 yung mananatili. Ayan po yung kaabang-abang. Makita natin dyan, Congressman Luistro, sino pa? Ako, magagaling. Sino pa magaling? Halos lahat naman magaling sila eh. Nandyan din si Zamora, yung anak ni Congressman Zamora. Magaling yun. At saka si Libanan, abogado, congressman. At itong ang dalawang posibleng pumasok, Jokno de Lima. Abay, matindi yan. Yan ang maglalatag ng mga matitibay na ebidensya, dokumento at testigo sa impeachment trial. Kung ang mga senador ay titingin sa ebidensya at dokumento, testigo, magiging kapanipaniwala ang kanilang magiging boto kung acquittal o guilty si Sara Duterte. Pero pag ang tiningnan ng mga senador judges ay utang na loob, pagkakaibigan, kapartido, at iba pang relasyong personal, baliwala. Mababaliwala ang kaso. At yan po ay pwedeng mangyari kasi political, legal, and technical ang impeachment. Kaya tayong mga Pilipino na kasama sa mga complainant kasi pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Di umano'y graft in corruption ng Office of the Vice President, Department of Education ang pinag-uusapan dito. Kaya sana naman ang mga senador-elect, senador judges ay titingin sa ebidensya, hindi puro pang sarili, hindi puro kapakanan lang ng kailang kaibigan at kapartido. Kasi ang taong bayan ang magagalit dyan, ang taong bayan ang hindi at magtatanggapin ang kanilang mga gagawin. Pero kung base sa mahina or malakas na ebidensya ang magiging desisyon, katanggap-tanggap yan. Kaya paalaala, kayo po ay senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi kayo senador ng isang pamilya. Kayo ay senador ng buong Pilipinas, hindi senador ng taga Davao lang. Kayo ay senador, elected senador ngayon, at ang magpapasweldo ay mamamayang Pilipino, kaya dapat mamamayang Pilipino, hindi kung sino lang ang paglilingkuran. Kapag po ginawa nila yan na hayag na, kitang-kita natin na totoo ang mga ebidensya, tama ang kanilang mga pag-iimbestiga, at lumalabas po talaga na meron po talagang paglulustay sa pera ng taong bayan, naku po, hindi po pwede na ang maging boto nitong mga kakampi ni Sara na senador ay i-acquit siya. Alam niyo po, ito yung tingin ko, magkakatotoo ang tinatawag nilang people power o yung pinapanawagan nila na people power kapag itong si Sara Duterte po ay na-acquit kahit na po naguhumiyaw ang mga ebidensya. Tingin ko, ito na yung magiging mitya ng people power. Ito yung magkakatotoo ang people power na panawagan ni Harry Roque. People power na panawagan para kay PBBM, hindi po nangyari. Pero tingin ko, pag ginawa yan ng mga kaalyado ni Sara, inakwit nila si Sara kahit po lutang na lutang ang mga ebidensya at kitang-kita ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Nako, ito po, people power laban sa mga senador na ito at kay mismong kay BP Sara. Yan ang magiging mitya ng people power. Kaya po, hindi pwedeng magpakasiguro itong sinasabi ni Bato de la Rosa, numbers game. Nako, pag pinatupad ninyo yung numbers game na yan, kahit na kitang-kita na kasi nakalive yan eh. Nakalive yan. Nakita ko yung mga impeachment trial noon, kaya Justice Corona, talagang yan nakalive po. Kapag po yan napanood ng taong bayan, maraming tututok dyan, maraming titingin dyan. Tapos malalaman-laman natin na ito nga si Sara Duterte inakwit. Naku po. Kailangan yung maging patas dito. Kalimutan nyo muna yung utang na loob nyo dahil kayo ay maaaring ma-people power ng taong bayan. Paalala lang po, kasi kung hindi nyo gagawin yan, kayo rin naman po ang pag-uusapan
pangalan nyo, pamilya nyo ang mga apektuhan. Hindi mawawala ang mga negatibong komento, mga balita na hindi fake news, katotohanan lang base sa inyong magiging performance sa impeachment trial na gagawin sa susunod na buwan at aabot ito sa opening pagpasok ng 20 Congress, July, August, baka abutin pa ng September. Ayan po yan. Okay? Kaya ngayon pa lang, at least alam na natin. Kilalanan na po ninyo, maaaring kilala na ninyo. Meron bang 6 o 7 hanggang 8 na mga senador na pwedeng sa utang na loob at kaibigan nakatingin? Hindi sa ebidensya. Ayan po yan. 24 senador, kailangan po ay 18 votes, kung di ako nakakamali. 18 boto para ma-impeach si Sara Duterte. Pag hindi umabot ng 18 votes, vote, malamang acquittal. Ayan po Kaya, hindi pa tapos. Marami pang balita. Marami pang mangyayari. Marami pa tayong aabangan. Kaya naman po, kahit inuulit-ulit natin ang mga discussion at pagpapaliwanag at issue, ang nai-establish dito yung opinion. Yung mga pwedeng mangyari sa pantaha na pwedeng maiwasan. Pwede nilang iwasan kung sila'y magbabago at titingnan nila ang kailang sarili bilang senador ng Republika, bilang senador judge na kagalang-galang, at iwasan na lang sila'y usigin, sisihin, or sirain, or banatan ng mamamayang Pilipinong magpapasweldo at nagpapasweldo sa kanila bilang mga senador judges. Ayun ang totoo. Okay? So, abangan ang akin po mga channel, Mike Abe Opinions, yung kabila, at ito namang MA Pinoy TV, mananatili po tayong mababantay sa lahat ng galaw. Dahil obligasyon ko bilang mamamahayag at political vlogger, iparating ko sa inyo kung anong nangyayari dito sa ating bansa para sa kapakanan ng lahat, especially ang nasa mga malalayong lugar, labas ng Metro Manila o labas ng abroad, o nasa abroad, nasa labas ng bansa. Yun eh. Kaya please like and share at subscribe po sa mga channel ko. Channel natin. Dapat po talagang bantayan itong mga senador na ito, at dapat ding bantayan ang gagawin ng mga panggigipit dito kay dating senador Laila de Lima. Tignan natin kung hanggang sana abot ang kanilang mga katulad niyan, yung kautusan ng Court of Appeals laban kay Laila de Lima. Tignan natin kung ano ang punot dulo nito. Tignan natin, abangan natin, baka mamaya mayroon talagang impluwensya si Digong dito sa desisyon na ito ng Court of Appeals, di ba? Kasi nga po kumbaga ito yung talagang hindi pwedeng maging personal si Laila de Lima. Pero wag natin din kakalimutan na si Digong ay naging personal kay Laila de Lima, di ba? Hindi na, talagang ito'y trabaho lamang. Kumapili, makuha talaga na prosecution team, parte ng prosecution team, itong dalawang to, si Shell Jokno at Laila de Lima, yan po ay trabaho lamang. At hindi nga po talaga pwedeng magpaibabaw ang personal grudge o yung paghihigante nitong dalawang to kay Digong. Diba? Dahil anak ni Digong ang kanilang lilitisin. Pero hindi talaga din natin maisasantabi sa kaisipan ng mga Pilipino na nabaligtad na po talaga ang bola. Kung si Digong naipakulong si Laila de Lima dahil sa mga peking witness, peking mga statement, peking mga ebidensya. Pero eto, si Laila de Lima, ang gagamitin po ay ang mga ebidensyang tunay katulad ni Jay Camote, etong si Kokoy Villamin, Juan Miguel Uwishi, ito po, pati si Mary Grace Piatos, magagamit po ang mga ebidensya na yan. At totoo ang mga ebidensya, hindi po ito ginawa lamang, hindi pineke, at hindi po ito kathang-isip. Kaya talagang yung masasabi natin dito, talagang si Laila de Lima kailangang pigilan ni Digong o ni Sara Duterte para po hindi maging parte ng prosecution team. Dahil nga po, sa takot at galing sa takot na napakagaling nitong si Laila de Lima, mas experience itong lawyer, nako,
sigurado ko, kapag ang mga ebidensya ay tunay, si Sara Duterte ay talaga pong masisipa sa Office of the Vice President. At actually, meron na ngang nasabi dyan si Senator Laila De Lima. Hindi ko lang matandaan kung bago ba mag-eleksyon o after election na nasabi niya ito, na siya mismo nakita niya na ang mga ebidensya na yung paglustay sa pera ng taong bayan at yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo ay talagang nasabi niya na etong si Sara Duterte ay mai-impeach po dahil po sa mga grounds na ito. So abangan natin yan. Naku, napaka-exciting ng impeachment trial na ito. Dahil nga po merong Shell Jokno at Laila De Lima sa line-up ng mga prosecutor. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa iyong video na aking nireaksyonan, matinding video. Salamat po sa mga impormasyon. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Salamat po sa inyong lahat ng ating mga manonood at mga sumusuporta dito po sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.